Praise the Lord sa mga first-timers. You are welcome po sa mga second-timers, sa mga matagal na pong hindi namin nakasama at ngayon ay kasama po namin. Welcome po sa church. Amen. So, wag po kayo magsiksikan sa bandang likod. Marami pang upuan sa harapan. Amen. Hallelujah. Amen. Sige po, tayo po ay maglinger sa presence ni Lord. Patuloy na invite po natin ang kanyang divine presence na samahan tayo sa ating gawain. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Heavenly Father, we thank you for this beautiful morning that you have given us. Once again, Panginoon, Lord, tunay nga bawat gising ay blessing, Panginoon. And ngayon, nandito kami, Panginoon, Lord. We have chosen, Lord God, na kami ay, Lord, dumalo at Panginoon, makapakinig ng iyong salita, Panginoon. At ang salita mo, Lord God, ang bumago sa amin, Lord God, baguhin, Lord, ang aming takbo ng isip, Lord, ang aming mga motibo sa aming puso. And Lord, Lord God, i-orchestrate mo ang aming buhay. Lalo na, Panginoon, ang taong 2026, Panginoon. Lord, marami pong salamat, O Diyos. Patuloy kami na, Lord, nagpapakumbaba, Lord, nagpapalinis ng banal mong dugo sa lahat-lahat mga naisip namin, nagawa na salita, Lord God. Anything, Panginoon, na maging hindrance para hindi maka-flow ang iyong salita at hindi maka-penetrate sa aming mga puso. Lord God, anuman yung mga pinagdaanan sa linggong ito, Lord God, na maaring nagdulot ng kalungkutan or ng disappointment sa bawat isa. Father, we just come to you, Lord God, and surrender our hearts to you. Lord, open our hearts. Lord, tanggalin mo lahat, Panginoon, O God, ng mga sagabal upang ang iyong salita ay hindi mapakinggan at hindi tumubo. And we thank you, Lord God, na itago mo ako sa iyong likuran. Father, apart from you, I can do nothing, Lord. Just use me as your vessel para ang iyong salita ay maipamahagi, Panginoon. And Lord God, let your healing power flow. Lord, as I speak forth your words, Lord, salamat, Panginoon, that you will, Lord God, sustain me with voice, Panginoon, hanggang matapos ang gawain. Marami pong salamat, Panginoon. And Holy Spirit, ikaw na po ang kumilos sa aming kalagitnaan. Lord God, baguhin mo ang puso namin, ayusin mo kami, Lord God. Higit sa lahat, Panginoon, O God, hindi kami lalabas sa bulwagang ito na hindi po empowered, hindi po na-recharge, Panginoon, and hindi na-restore, Panginoon, ang aming unang pag-ibig sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' mighty name we pray and we declare, Amen! Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Napakabuti po ng Panginoon. Kami po ay nakabalik ng maayos from our short and sweet trip from Saudi. And bibless po ako kasi hindi ko naman ina-expect na yung aming speaker doon naging speaker na rin natin dito sa church. Natulog pa sila dito ng 3 araw yata. 3 araw ba yun? Hindi ko alam before pandemic o after pandemic. Si Pastora Lee. Before pandemic ba, ate, or after pandemic? Si ate. Andito ka na ba nun, Jericho? Nung nandito sila? So, mga 220, basta before pandemic, nandito sila. So, ilang taon nang nakakalipas and na-meet ko po sila. And we had a beautiful, ako nga bilang pastora, tuwa ako si Ronel ang gitarista doon sa ating gawain sa Damam. And nakaka-bless yung feeling mo, nag-abroad. Nag-abroad yung mga ministers mo, di ba? Nasa ibang bansa, nung si Jericho naman ay naglilid ng pagigitara niya naglilid ng worship sa Dubai. Alam mo yung bilang pastora, natutuwa ako. Yung parang, lumalabas na ang mga disciples natin and they are still ministering sa labas. Pag kumakanta kayo sa ibang lugar, si JP, naggitara siya sa Egypt nung alam mo na, ang sarap ng pakiramdam na bilang pastora, tas mga disciple natin kayo, tapos nag-abroad kayo, tapos kayo pa,
ina-assign para mag-minister, iba yung pakiramdam bilang pastora. Anak ko yan. Ganun. Alam mo yun, parang kung pwede lang na picturean ko yung tapos, that feeling of, yung, bless ako kapag nakikita ko, hindi lang ako dinadala ni Lord sa ibang bansa, pati kayo, tapos kayo pa ginagamit din ni Lord, whether it be mag-play kayo ng instruments, kumanta kayo, alam niyo yun, as your pastor, natutuwa ako. Amen. And so, today po, siguro po i-share nyo muna yung ating live sa mga mahal nyo sa buhay. Nakaka-bless po na nanunood po sila. Kaway-kaway, mga mahal ko sa buhay dyan na nanunood sa Pilipinas, sa ibang bansa. Let's just share and i-ano natin sa mga mahal natin sa buhay na makapanood din po sila. Amen. Ang topic po natin ngayon is Rising in Peace by the Holy Spirit's power. Amen. Amen. Sino pong ready na? Sino naalala yung ating battle cry? Ang ating battle cry may kinalaman sa pagpatuloy ng pananalangin, and we will rise in peace. Amen. With God's power, sabi niya. And this time, our topic is rising in peace by the Holy Spirit's power. Hindi ka po mananatiling nakatayo at punong-puno ng kapayapaan kung hindi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Hindi sa sarili mong kapangyarihan, hindi sa sarili mong kalakasan, dahil tayo yung lakas natin, nagfe-fade yan. Amen. We are just in this physical body na yung katawan mo maya-maya na hindi pa perfect, hindi pa glorious ang body natin. Nagkakasakit tayo, we're under the weather, pero alam nyo, we will rise in peace with the Holy Spirit's power. Amen. Are you ready? Sabi mo nga sa katabi mo, are you ready? Hallelujah! Praise the Lord! Are you ready? Hallelujah! Praise the Lord! Basahin po natin Romans 15 verse 13. Ayan. Romans 15 verse 13. Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Sino nagbibigay ng joy? Sino nagbibigay ng peace? Amen? Walang iba kundi ang ating pong Panginoon, and by the power of the Holy Spirit. Amen. So, makapangyarihan po ng ating pong Panginoon na pinaglilingkuran. Wala na po ang Panginoong Hesus sa mundo, pero bago siya umalis, sabi niya gano'n, ay hindi siya aalis nang hindi niya ibinibigay ang kanyang banal na spirito. Siya ang comforter natin. So wala man ang Panginoong Hesus sa ating physical na presence, but we have the Holy Spirit. And sabi niya gano'n dito, may the God of hope fill you. Sabihin mo, fill you. Fill you. Ibig sabihin, punuin ka. Fill you with all. Sabihin mo, with all. With all joy and peace in believing. Punuin ka ng Panginoon ng joy and peace. Hallelujah. Hindi ka lang half. Hindi yung kamusta ka na kapatid? Masaya pero konti lang. Hindi. Gusto ko po yung full. Amen. Punuin ka ng sabing ganun dito, the God of hope fill you with joy and peace. Amen. Hallelujah. Tignan mo nga yung katabi mo. Kailangan mapuno. Kailangan punong-puno. Amen. Kasi si Lord, hindi po siya limitado. Amen. Ang Panginoon natin, hindi siya hanggang dito lang ang power niya. Hindi. He is overflowing. Amen. At ang dalangin ko, kayo ay mapuno ng kagalakan. Amen. Sino ba problemado? Tignan mo ang katabi mo. Baka mamaya punong-puno siya ng alalahanin. Ay, naku, pastor, ako alam mo lang. Ang dami-dami kong problema. Kabilaan. Grabe yung problema ko. Lubog na ako. Kabilaan. Pero ang panganalangin ko ngayon sa'yo, that the God of hope
fill you with all joy and peace in believing. Amen. Manampalataya ka sa Panginoon. Amen. At kapag punong-puno ka, amen, ng joy, ng peace. Hallelujah. Makakatulog ka ng maluwalhati. Panatag ka makakatulog. That you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Amen. Punong-puno tayo ng pag-asa. Yes, wala ka ngayon. Maaring financially. Hello? Maaring, ano bang wala sa'yo? Maaring wala kang, dapat magkaroon ka pa rin ng, kumbaga ng peace, ng joy. Hindi pwede porque wala ka, hindi ka na masaya. Masaya tayo sa presensya ni Lord. Hindi yung, pastora kasi, pag wala akong pera talagang, ay nako. Hindi mo na ako maido-drawing pag wala akong pera. Hello? Na bound tayo sa pera. We're bound. You cannot serve God and mammon. Alam niyo po ba ang mammon is a god of material things. So hindi po pwede na kapag wala ka na ng mga bagay-bagay, pera at mga material, mainit na ulo mo. May kakilala ba kayong ganon? Pero binabago tayo ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Money, mammon cannot define us. Mammon has no power over our lives. Amen! Ang Panginoon, ang ating Diyos na sandigan. Amen! Kaya po, kahit wala kang pera, wag po yun ang mag-define sa'yo. Kasi, kaya nga, pastora, nandito ako sa barin, mukha akong pera. Gusto kong kumita ng dinares. Hello, pero binabago ka ni Lord. Binabago tayo ni Lord. Yes, dumating tayo sa barin para sa financial gain. Greener pasture. Pero alam nyo, greener pasture per se, at yun lang, hindi ka pwedeng magkaroon ng peace. Kasi marami akong kakilala, maraming pera, walang peace. Dahil walang Kristo sa kanila. Kaya dapat, mapuno ka. May the God of hope fill you with all. Sabi mo, all. Joy and peace. Alam nyo, yan ang nawawala yung peace. Wala kang kapayapaan. Kung saan-saan ka nakaangkla, pero yung kapayapaan kay Lord dapat matatagpuan. Amen. That you may abound in hope. Abound means punong-puno ka ng pag-asa. Yes, may problema ka. Yes, hindi pa solve ang problema mo ngayong araw na to, pero you still abound in peace. Makakatulog ka ng mahimbing. Hallelujah. Amen. Hallelujah. You will abound in hope dahil nananampalataya ka kasi yung puso mo puno ng kapayapaan. Amen. Nananampalataya ka na, kumbaga, yes Lord, bukas makalawa may trabaho na ako. Bukas makalawa makaka-breakthrough na ako. Bukas makalawa yung promotion na inaantay mo. Bukas makalawa i-release na nila yung sahod mong nabinbin. Bukas makalawa yung iyong settlement, ang tagal-tagal na nating binubugbog sa panalangin ay i-release. Amen po ba? Hallelujah. At hindi mo kaya to kung walang kapangyarihan ng banal na spirito. Amen po ba? Amen. Hallelujah. God's peace is produced and sustained by the Holy Spirit, not human effort. At si Pastor Weng po yan, narinig ko sa kanyang preaching. God's peace is produced and sustained by the Holy Spirit at hindi yung effort mo. Sabi mo sa katabi mo, hindi effort mo. Hindi effort mo. Hindi ikaw ang magaling. Hello? Kasi madami sa atin, aminin na natin, no, hindi. Madami sa atin. We are doing it on our own human effort. Diba? Kaya ko to. Pero alam nyo, hindi mo kayang i-produce ang kapayapaan. Amen. Ito'y nagmumula sa Panginoon. Amen. At sinusustain tayo ng banal na spirito. So, hindi ikaw ang magaling. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw ang magaling. Hindi ikaw ang magaling. Say, Amen. Holy Spirit. Amen. Hallelujah. 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 Basahin po natin ang powerful
power pack na verse na to, na paborito ko, ewan ko sa buong taon, madalas kasama to lagi sa preaching ko. Amen. Sabay-sabay po nating basahin at maging memory verse na natin. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Saan manggagaling ang power mo? When the Holy Spirit has come upon you. Nalulungkot ako, may mga tao hindi nila ina-acknowledge ang Holy Spirit. You are missing a lot in your life because the Holy Spirit is power. Amen. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Nasa barin ka na rin lang, malapit ka na sa ends of the earth. Hello. Aba, kailangan mo ang Holy Spirit. Kasi pag wala ang Holy Spirit, alam nyo, yung tongue mo, tied, yung tongue mo, hindi makapagsalita, hindi makapag-share, hindi makapag-witness. Pero subukan mo ang isang tao na kahit na napakamahiyain yan, when the Holy Spirit has come upon him or her, alam nyo, hindi mapakalian. He will proclaim Jesus, he will declare Jesus, kahit nasaan siya, hindi siya mapigilan, nasa grocery store siya, may chance siya makakita, mag-witness siya, may mga gathering sa pamilya nila, nag-witness siya. Amen. Lahat ng okasyon. Bakit? Because of the power of the Holy Spirit, hindi ka na mapigilan. Amen po ba? Dati, kung ano-ano lang ang imo-imo mo sa iyong mga poste, pero ngayon, puro verses na sa Bible ang iyong mga poste, encouragement na. Are you with me? If the Holy Spirit, amen, comes upon you, magiging witness ka na ng Panginoon. Isa ka na sa mga taga-proclaim ng salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Hindi ka na matatakot, hindi ka na mahihiya. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na dapat natatakot, hindi ka na dapat nahihiya. Amen. Or, whenever you open your mouth, hindi yung iniiwas mo yung pakikipag-usap patungkol sa Panginoong Jesus. Kumbaga parang neutral ground ka lagi. Ayaw mong pinag-uusapan. Ayaw mo, naku, nakakahiya kasi na makambit ko about Jesus kasi iba yung pananampalataya nila. All the more, pagkakataon mo. Minsan hindi mo alam, abang nag-uusap kayo, na i-course through mo sa yung pananampalataya, nasasabi mo si Jesus. Na i-share mo si Jesus because it's overflowing in your heart. Dahil bawat araw ng buhay mo, you are rising in peace by the power of the Holy Spirit. So, ibig sabihin, sa araw na to, gumising ka, amen, you rise, amen, and dinideclare mo lagi yung, amen, dinideclare mo dapat nga nasa ating mga, isulat natin sa notebook natin, isulat natin kung saan visible yung ating battle cry, so that you will declare every day ng buhay mo yung battle cry. Amen. So that you will rise in peace by God's power. Amen. Tayo po lahat may kapangyarihan dahil tinanggap na po natin ang Panginoong Hesus. Sino po hindi pa tinatanggap ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay bilang Diyos at sariling tagapagligtas? Kung ikaw first time mo lang ito mapakinggan, hindi mo talaga nag-pray pa, hindi ka pa nag-pray sa puso mo na, Lord, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Diyos at sariling tagapagligtas. Ikaw na po ang maghari mula ngayon at magpakailanman. Kung hindi mo pa siya tinatanggap, I pray mamaya tanggapin mo na at i-welcome mo si Jesus sa buhay mo. Hayaan mo siya na yung maghari. Ngayon kung pinag-pray mo na yon noon pa, hanggang ngayon, I'm telling you, if you receive Jesus as your personal Lord and Savior, you have the Holy Spirit. At dahil may Holy Spirit ka, kailangan na lang ma-quicken. Kailangan na lang, kumbaga sa maging aware ka na meron ka palang kapangyarihan. Meron ka palang dynamite, power, dunamis power sa buhay mo. Are you with me? Hindi ako nakikipag-usap lang sa mga leaders, Kahit ikaw ay ordinaryong miyembro, bago ka lang na miyembro dito. If you receive Jesus as your personal Lord and Savior, you have power. Sabi mo, you have power. Power! Sino naniniwala may kapangyarihan siya? You have power. Amen.
Because idiniposito ng Panginoong Hesus sa atin. Amen. Ang Holy Spirit, and the Holy Spirit is power. Amen. And dahil may kapangyarihan ka, hindi ka mahihiya na mag-witness. Hindi ka mahihiya na sabihin na si Jesus ang iyong Diyos, personal Lord and Savior. And by the mere mention of Jesus, may nangyayari. Amen. Halimbawa, habang ikaw ay nagmamaneho, nag-speak ka ng Jesus, Lord, I speak Jesus over this area. Pakiramdam ko, nararamdaman ko, may madilim sa part na to. There is darkness in this area. In Jesus' name, I speak Jesus over this place. Alam niyo, may nangyayari. May nangyayari. Amen. Because there is power in the name of Jesus. And this church loves Jesus. Amen. Sinisigaw natin every Friday na lang, Jesus! Why? We speak Jesus because we believe in the power of Jesus. May ginagawa siya sa lugar na to when we speak the name of Jesus. Amen. Alam niyo po ba na ang mga ibang tao na hindi kilala si Jesus, nakakapanaginip sila about Jesus? Hindi nga nila alam na si Jesus yung panaginip nila, pero sasabihin na lang nila may napanaginipan daw sila na maputing lalaki, na napakaliwanag at isang lalaki na maputi. There are times hindi nila kilala pero bigla na lang nilang nare-realize, He is Jesus. He must be Jesus. Alam niyo yun? So, powerful po yung ating pong pag-declare. There's power in declaration. So, I'm telling you po, kahit na sinishare mo lang, wini-witness mo lang about Jesus, you know what? Jesus loves you. Wala silang alam doon. Hindi nila alam, hindi nila naiintindihan yun. But keep telling. Kahit sino. You know what? Jesus loves you. Yun lang. Alis ka na. Mag-iisip sila, bakit niya sinabihan ako ng ganun? Anong meron doon? Kahit sino, hindi nyo kilala. You know what? Jesus loves you. Sabihin nyo yun. I'm telling you, there's power. You are witnessing, amen, you are witnessing Jesus in the place kung nasaan kayo. Amen. Amen po ba? Sino naniniwala? Sino gagawin yon? Sino gawin natin sa mga office mates natin, sa mga kakilala natin, kahit sino nasa park ka, you know what? Jesus loves you. Maaring i-reject nila kayo, maaring kutsain nila kayo, okay lang. Pero baka naman, pagkasabi niyong ganon, tell me more about your Jesus. Let's go to the coffee shop and tell me more about Him. Tapos mamaya maka-encounter ka, you know what? I think I dreamt about Him. Baka sasabihin pa nila sa'yo, oh, let's talk about Him. Let's just do it. Kahit sa tingin, Pastora, parang hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Maniwala ka, may gagawin si Lord. Amen. Let's just be witnesses. Malapit nang dumating si Lord, kaya dapat ginagawa mo na yung part mo. Amen. Hallelujah. The Holy Spirit empowers believers to live above fear, anxiety, and pressure. Peace is evidence of spiritual maturity and divine power at work. Amen. So, ang Holy Spirit po siya yung nag-i-empower sa atin para hindi tayo mabuhay sa takot. Sa nangyayari sa paligid natin, minsan takot na lang. What if, ang dami nating takot. Sa mga magulang, ano na lang ang future ng anak ko, natatakot kayo, ang dami yung kinatatakutan. Pero I want you to know na ang Holy Spirit, kapag siya ay nasa iyo, He will empower you. Amen. Para mamuhay ka above your fears. Kahit na natatakot ka, magpatuloy ka, naglilingkod sa Panginoon, tatanggalin ng Panginoon ang fear sa buhay mo. Anxiety. Bakit anxiety? Ano po ang anxiety? Anxiety is fear of the unknown. Fear of the future. Hindi pa nangyayari, natatakot ka na, anxious ka. Yung depression kasi, fear of the past. Ang depression, nadidepress ka sa nangyari sa'yo. Sa mga nangyari sa buhay mo, kaya depressed ka. Pero ang anxiety is, yung future mo. Natatakot ka sa mangyayari in the future. Hindi pa nangyayari, natatakot ka na. Nag-a-advance ka ng mag-isip. Yun yung anxiety. Tapos yung pressure yung nangyayari sa'yo. Pero ito ang good news. The Holy Spirit will empower you. Amen? Para you live above your fear.
You live above your anxiety. You trust God sa future mo. Because He lives, I can face tomorrow. Amen. Kasama mo ang Diyos para yung bukas na sa tingin mong masalimuot, madilim, kaya mo yon kasi kasama mo ang Panginoon. Amen. At sa mga nangyayari ngayon sa buhay mo, pressure, pastor, ang dami kong pressure. Hindi ko alam, left, right, front, back, nape-pressure talaga ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sikreto, Holy Spirit's power sa buhay mo. Siya ang kikilos para ang mga bagay na to ay mapagtagumpayan mo. Amen po ba? Peace is evidence of spiritual maturity and divine power at work. Kapag may kapayapaan ka pala, kapag nabubuhay ka ng may kapayapaan, it is a spiritual maturity. Ibig sabihin, nagmamature ka spiritually dahil alam mo na si Lord nang bahala. Lord, salamat sa peace. Ikaw nang bahala sa aking mga pinagdaraanan. And divine power at work. Bakit? Hindi mo kayang ayusin ang problema mo. Hindi mo, wala kang hold sa problema mo. Pero, may kapayapaan ka kasi si Lord ang kikilos sa problema mo. Aayusin ni Lord. Amen. Maaring hindi ngayon, bukas, makalawa, we will never know, but trust God. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Galatians 5:22-23, basahin natin ang sabay. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there is no law. Yan ay bunga ng Espiritu. Anong bunga ng Espiritu? Kapag ang Espiritu Santo ay nasa iyo, kailangan mag-manifest itong mga to. Love. Oh, hindi ka na nag-hate. Kahit na hindi ka ibig-ibig, minamahal mo. Kasi bunga ng Espiritu yan. Joy. Oh, di ba? Laging magkasunod ang joy at peace. Oh, kanina joy and peace. Puno-puno ka ng kagalakan. Payapa ka. Amen. Kasi ang Holy Spirit nasa iyo. So, ito yung nagmamanifest. Long suffering, Lord, ang hirap, Lord, ang bigat-bigat, ang tagal na. Hello. Pero you endure. You endure. Kasi yan ay bunga ng Espiritu. Amen. Hallelujah. Kindness. Oh, kindness, kabaitan, kindness, goodness, kabutihan, faithfulness. Amen. Gentleness. Ang ganda-ganda naman ng mga attribute at ang fruit of the Spirit. Ibig sabihin, kapag ikaw, nasa iyo ang Espiritu Santo, eto dapat ang makita sa iyo. Self-control. Wow. Sa mga magagalitin, wala silang self-control, at iba pa, ang self-control, madami yan. Pati sa mga, alam nyo, self-control, kasama yan sa, di ba, gluttony, yung matakaw. Pero self-control, nakokontrol mo, nadidisiplina mo yung sarili mo. Hindi lahat ng nakalatag sa'yo ay, paano kung bawal, paano kung hindi nakakabuti sa yung kalusugan, kakainin mo pa rin ba? Dapat may self-control, hindi lang sa galit, sa maraming bagay. Amen po ba? Ulitin natin, basahin natin. Kailangan pong i-memorize talaga yan. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Pag-aralan natin, kamusta na tayo? Ang topic natin nandun lang sa peace. Pero I just want you to know na sinong nagdudulot ng peace? Ang Holy Spirit. Kasi siya, isa sa bunga ng banal na Espiritu na dapat ay nasa atin ay ang kapayapaan. So we rise in peace. Hindi yung gumigising ka lang paggising mo aburido ka na agad kasi hindi mo na alam kung saan manggagaling ang mga bagay-bagay. Let's just enjoy the presence of the Holy Spirit, and as we rise in peace every single day ng buhay natin. Romans 8 verse 6. Ready, read? For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Amen. Kapag ang iniisip mo ay
carnal, ibig sabihin mga makamundong bagay, nagdudulot siya ng kamatayan. Hello, puro nega, nasa isip mo, it will bring death. Pero kapag ikaw ay spiritually minded, yung utak mo, yung mind mo ay naka-set on high, on above, setting on the things above. Si Lord na ang pinagkakatiwalaan mo. Pinarenew mo na yung mind mo kay Lord. Lord, I am renewing my mind. Let the mind of Christ be my mind, Lord God. Sabi mo, pag in-entrust mo na kay Lord, I apply the precious blood of Jesus upon my mind. Ikaw na po ang maghari, Panginoon. Ang meron ka po is life and peace. Amen. Totoo po yun, yung mga walang peace of mind, sila yung mga nagsusuicide. Sila yung, wala silang kapayapaan. Alam nyo, marami akong kakilala, napanood, napakinggan, mayaman sila, pero empty sila. May pera, pero walang tunay na kapayapaan. Are you with me? Bakit? Kasi walang Kristo sa buhay nila. And nakakalungkot, madami. Madami sa mundong ito. Kahit sabi mo, uy, buti pa sila, nabibili nila ang gusto nila. Buti pa sila, pa-travel na lang sila. Siguro walang problema ang mga to. Akala nyo lang. Kawawa ang kaluluwa nila. Bakit wala silang tunay na kapayapaan? Dahil wala silang relasyon sa Panginoon. Amen po ba? Salamat ka, may relasyon ka kay Lord. So, susunod na lang yung mga hinihingi natin kay Lord. Bonus na lang yon. Amen. Hallelujah. Psalms 4 verse 8. I will both lie down in peace and sleep. For you alone, O Lord, make me dwell in safety. Matutulog ka na lang, punong-puno ng kapayapaan. Hindi ka na insomnia. Hindi kayong, Pastora, hindi ako makatulog. Bakit? Ang dami ko iniisip na problema. Alam niyo, pag ako may problema at hindi ako makatulog, Lord, matutulog muna ako. Ikaw kasi hindi ka natutulog eh. Matutulog muna ako, Lord. Ikaw na pong bahala sa problema ko. Totoo naman, the Lord never slumber nor sleep. Hindi siya natutulog. Binabantayan niya tayo kasi God siya. Tayo, physical na body, kailangan magpahinga. Itulog natin with peace. Amen. Sabi ganun ng psalmist, I will both lie down in peace and sleep, for you alone, O Lord, make me dwell in safety. Nakakatulog ka na mahimbing. Kasi si Lord nang bahala. Amen po ba? Hallelujah. At pagising mo, you will rise in peace because kasama mo ang Holy Spirit. Mapagtatagumpayan nyo ang bawat araw na lumilipas. Amen. Nagkakaintindihan tayo? Nakukuha nyo yung topic natin? Mahina. Nagkakaintindihan tayo? Sige, diretso po natin. Basahin po natin. At every week naman meron tayong verse of the day. Lahat ng tong mga verses, ipopost din ng mga masisipag nating media people para weekly nare-remind tayo. Ready, read. John 14:26 to 27. But the Helper, the Holy Spirit, with whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Peace I live with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Ang sarap. Hallelujah. Ang sarap ng message ng Panginoon. Hallelujah. Ang Panginoon bago siya umalis, hindi niya tayo pinabayaan. Hindi niya pinabayaan yung mga tao na iniwan niya. Sabi niya, but the Helper, sabi mo, Helper. Ang sarap ng description sa Holy Spirit. Helper. Katuwang, katulong ka. I mean, kung ikaw ay nalulungkot, may helper ka. Hindi ka nag-iisa. Pinigyan ka ni Lord ng kausap mo. Ako pag nagdadrive ako mag-isa, may kausap ako. Ang Holy Spirit. Nag-uusap kami. Parang, alam mo yun, parang may kasama din ako.
I just open up my heart. Lahat ng mga sikreto ko, nasasabi ko, kaya ang silent kung listener ay ang aking sasakyan. Kasi doon ako nagkukwento, kausap ko ang Holy Spirit. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, sabi ni Jesus, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Amen. Alam niyo po ba na ginamit ko din yun nung nag-aaral ako na Holy Spirit, ikaw ang aking ikaw ang magpapaalala sa akin ng inaral ko. So pag nagre-review ako, nag-aaral ako, tapos may exam, Holy Spirit, i-remind mo ako dun sa mga nireview ko. Kasi He will be my helper. He will remind me sa maraming sa katuruan ni Jesus, i-remind tayo. Pero I go beyond. Lord, yung pinag-aralan ko, i-remind mo sa akin, Holy Spirit, when I am lost, I ask the Holy Spirit, Lord, Holy Spirit, anong sagot? And alam nyo, nakaka-bless si Lord. He is the secret of my scholastic achievement sa aking pag-aaral kasi ang Holy Spirit ang nagre-remind sa akin dun sa mga pinag-aaralan ko. Kaya ang sweet ng relationship namin ng Holy Spirit. Amen? And bring to your remembrance all things that I said to you. Alam nyo, kapag tayo'y nagbabasa ng Bible, yung mga nabasa po natin, naaalala natin, it's the Holy Spirit giving us reminders kung ano yung mga, alam mo yun, minsan pagka na kailangan mo ng salita ni Lord, naalala mo, nabasa ko, pangako ng Panginoon, ganito. The Holy Spirit will bring to remembrance sa'yo lahat ng mga natutunan mo. Amen. Lalo na kapag walang-wala ka ng matatakbuhan, the Word of God, the Lord will bring to remembrance sa'yo. Amen. And sabing ganun ng Panginoon, susunod na verse, ang ganda. After niyang sinabi ang Holy Spirit, ang sabi niya, peace I live with you. Amen. Peace I live with you. My peace I give to you. My peace, sabi niya ganon, not as the world gives, do I give to you. Hindi yung peace na kayang ibigay ng mundo. Iba ang peace na binibigay ng mundo. But iba ang peace na kayang ibigay ng Panginoon sa'yo. Amen. Iba si Lord. Amen. Sabi niya ganon, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Kung ikaw kapatid, ang para sa'yo ang mensahe na to, punong-puno ng trouble ang puso mo. Kumbaga sa a raging tempest. Kumbaga parang raging, kumbaga yung grabe yung bagyo sa buhay mo. Hindi lang basta trouble, too much trouble. Hello? Na yung puso mo talaga namang, Pastora, hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ko ngayon. Hindi ko alam, pero alam ng Panginoon. And today I'm telling you, let not your heart be troubled. Neither let it be afraid. Huwag ka ring matatakot. Pastora, hindi mo alam kung ano yung sitwasyon. Maaring life and death ang sitwasyon ng pamilya mo, may mahal ka sa buhay na alam mo yon na the realization na siya ay nasa banig ng karamdaman and hindi mo alam kung siya ay makakasurvive o hindi. Alam niyo yun, nagkakaroon ka ng talaga matinding, Pastora, hindi mo talaga alam yung nararamdaman ko. But I'm telling you, Jesus knows your situation. And binigyan niya tayo ng peace. And the peace, hindi kayang ibigay ng mundong ito. Kahit yung doktor pa, hindi kanya kayang bigyan ng peace. It is only, amen, ang Panginoon ang magbibigay ng peace. At nung umalis siya, umakyat na siya, ito binigay niya. Sabing ganun meron akong ipapadala. Amen. And He will teach you all things. Amen. Hallelujah. Nandito ang Panginoon ngayon, ang Holy Spirit. Siya yung presensya, siya yung manifest presence ng Panginoon. So you will rise in peace. Amen. Hindi ka natatakot. Hallelujah. Praise the Lord. Nagkakaintindihan po ba tayo? Maliwanag po ba? Hallelujah. I pray sa oras na to, the Holy Spirit is here and He is power. Amen. So kung ano man yung sitwasyon na kinalalagyan mo ngayon, I'm telling you, there is power na kumbaga makapangyarihan ng Panginoon at binigay niya po ito sa atin. So wag mong iisipin na ordinaryo ka lang. You have that power.
And then, there's power through confession. So you have to declare, you have to confess. Ang isa sa na-receive kong word sa Saudi, sabing ganun sa akin, uh, your prayers have, I have answered your prayers. You will level up from petitions to proclamation. So, yung mga petitions ko na pinagpe-pray ko sa Panginoon, this time it will be a proclamation because the Lord is going to bring them to pass. Na-excite ako kasi, alam niyo, may power. May power yung pagdadeclare natin and God will bring it to pass. Tapos ang na-receive ko sa Panginoon this year is an almond anointing. Pabibilisin na ni Lord. Amen. Ang mga bagay-bagay. Maaring sa buhay mo, sabi mo, pastor, ang usad-usad ng ang usad. Parang walang nangyayari. Ang tagal na, Lord, pero pinapabilis na ng Panginoon if you will only believe. Amen. Amen po ba? Hallelujah. Praise the Lord. We're closing in 2 verses. Romans 14 verse 17. For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kingdom ni Lord, hindi lamang eating and drinking, pero alam nyo, righteousness. Big sabihin, ang kingdom ni Lord ay katuwiran. Binabago tayo ni Lord. Kung tayo ay nasa likong daan, tinutuwid tayo ng Panginoon. That's the kingdom of God. Amen po ba? Amen. Sinong gustong baguhin ng Panginoon? Sino alam niya sa sarili niya may hindi pa talaga siya na fully commit sa Panginoon? Marami pang sabit. Hello, nagkakaintindihan tayo? May sabit pa ako, pastora, hindi ko pa talaga Pero alam niyo, the kingdom of God is righteousness. Sino gustong langit? Sa presensya ni Lord ay langit. Kanina kumakanta tayo, langit ang aking nadarama. Dito pa lang yun Dito pa lang yun. Kapag kapiling mo si Lord, langit na. Exercise pa lang yun, practice pa lang yun. Pero sa presensya ni Lord, talagang langit kapag makapiling natin si Lord. Eternity. And walang bound ng oras, wala ng buwan, wala ng ang tawag dito, hanggang 5 years ka lang. No, eternity is eternity. Walang hanggang buhay sa presensya ni Lord. Kaya anong meron sa presensya ni Lord? Are you ready? Sa presence ni Lord. Sa presence ni Lord, righteousness, peace, and joy. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So pagpunta pala natin sa piling ni Lord sa langit, ito yung mararanasan natin. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Amen. Na-imagine nyo ang langit? Sino gusto sa langit? Amen. Mag-ayos tayo ng buhay natin. Sabi sa Bible, diyan sa Revelation, ang daming sinabi, pero isa sa sikat, nasa Bible po yun, liars go to hell. So, ang mga sinungaling hindi pasok sa langit kasi liars go to hell. So, gusto mo na sa langit? Okay, mag-ayos tayo ng ating buhay. Huwag tayong sinungaling. Amen? Maging truthful tayo. Amen. So, for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Maayos po sa presensya ng ating pong Panginoon. Amen. Nagkakaintindihan tayo? Puno ng kapayapaan. Amen. Ayaw ni Lord ng hindi magulo ang presensya ni Lord. He's filled with peace. He is, in fact, the Prince of Peace. Sino gusto sa presensya ng Panginoon? Sino maranasan ang kapayapaan ng Diyos? Ang nagdudulot nito ang Holy Spirit. Sige po, tumayo tayong lahat sa presensya ng Panginoon. And wag mo pong i-ignore ang presence ng Holy Spirit. Holy Spirit is a gentle person. Hindi po siya it. And nandito ang presensya ng banal na Espiritu sa ating kalagitnaan. Kausapin mo po siya. Open your mouth and talk to Him. Do not mind that person next to you. Huwag mong pansinin yung katabi mo. May sarili din siyang idudulog sa Panginoon.
Huwag mo din siyang kakausapin. Let us have our individual intimacy with the Holy Spirit. Ngayon kung hindi mo pa siya kilala, Lord, ipakilala mo sa akin ang Holy Spirit. Lord, na kausapin natin. Andito siya ngayon. Holy Spirit is a gentle person. Kausapin mo siya. Tulad ng pakikipag-usap mo sa iyong kaibigan, He listens. He hears you. And He will give you instruction. Hallelujah. Let us be aware of the presence of God in our midst. Holy Spirit, we need you. Oh, Holy Spirit, we long for your presence. Holy Spirit, we love you. Holy Spirit, kailangan ka namin sa taong 2026 and beyond. Holy Spirit, my heart is in trouble. I'm filled with anxiety, with depression, with pressure. Pero sa oras na to, ako'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad na madaming panahon sa buhay ko, hindi ako nagtiwala sa iyo. Sinarili ko, I made it on my own human effort. And when I am at the end of my rope, tsaka ako naalala na, bakit ba ako nagsasarili? Pwede naman, imbitahin ko ang Holy Spirit sa buhay ko. He's waiting for you to open your mouth and invite Him in your heart. Open your mouth and tell Him you long for His presence. Oh, Holy Spirit, we need you, Holy Spirit. Holy Spirit, hindi namin kaya kung wala ka sa buhay namin. Oh, Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Kaya kami, ang dami-daming napasok na trouble sa buhay namin kasi hindi ka namin binigyan ng pansin. Maring ikaw, Kristiyano ka na nung bata ka pa, kapatid. Tinanggap mo na ang Panginoon sa puso mo, pero hindi mo in-acknowledge ang Holy Spirit sa buhay mo. So you become powerless. Lagi kang bugbog sarado ng kaaway because you never practiced the victory that God has given you. You have the power from on high. You have Holy Spirit deposited in you, seal, para ikaw ay maging matagumpay sa buhay. Right now, this is an opportunity para malaman mo na hindi ka pala nag-iisa sa buhay mo. Kasama mo ang Holy Spirit, and I speak peace in your life. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Holy Spirit, kausapin po natin siya. Hallelujah. Hora basikara bashanderere. Hora basikatara basikara basikara yayara bakaya rabakaya. Hora basikatara bashanderere. Oh, Holy Spirit, we welcome you in this place, Holy Spirit. Have your way, Holy Spirit. Holy Spirit, we need you. That we will rise in peace, Lord God, with your power, Lord God, every single day ng buhay namin, Panginoon. Lord, hindi kami talunan, hindi kami, Lord God, kawawa, hindi kami, Lord God, mababa, Panginoon. You have deposited in us this power, O God, a dunamis power, so that, Lord, we command every high thing that exalted itself against the knowledge of God to bow down before the throne of God. We command sickness and diseases to go. We command, hallelujah, all the work of the enemy, all bondage, depression and anxiety to go in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord God, for the power from on high.
that you have given us, that with our mouth we declare victory over the works of the enemy. Hallelujah. Any temptation that come near us, hindi magtatagumpay because you have given us the power. Even the discernment, palapit pa lang, ay tunay nga binibigyan mo na kami ng, Lord God, inside information that this is not from God and this is enemy's trap para kami ay muling ma-entangle at mapahamak. Lord, we thank you for the presence of the Holy Spirit in our lives. Holy Spirit, we thank you. Holy Spirit, we love you. Oh, Holy Spirit, have your way in this place. Have your way, Holy Spirit, sa bawat isa. Holy Spirit, lukuban mo ang lugar na to ng iyong presensya so that we will rise in peace, Lord God, sa bawat araw ng buhay namin. We thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, kausapin niyo po. Huwag po kayong matakot. Do not doubt. He is power. You are empowered. You are victorious. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, that we will proclaim the praises, hallelujah, of our God. Hallelujah. We thank you, Lord Jesus. You are power in our lives. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Power from on high. Our power doesn't come from our material possession. Our power is because we have God in our lives. We were sealed with the Holy Spirit in our lives. This is power. Hallelujah. Marami pong salamat, Panginoon, Lord God, that we are living vessels of your power. Saan man kami pumaroon sa aming paglalakad sa lugar na to, Lord, sa bawat sulok ng Bahrain, every place on which our foot shall tread, you have given it to us, Lord God. Lord, we can proclaim Jesus over every corner of this country, Lord God. We have the power, and we just use our, Lord God, our power, Panginoon, para lalo pang lumaganap ang iyong salita sa lugar na to, Panginoon. Lord, we thank you, Lord God. And we will always continue, Lord God, to, Lord, assert this power that you have given us, Lord God. Hindi para sa aming advantage, Panginoon. Ngunit para, Lord God, makilala, Panginoon, ang tunay na Diyos na pinaglilingkuran namin. Lord, marami pong salamat. Power over circumstance. Power over our situation. Power over all the works of the enemy. Hindi pwedeng makapanaig ang kaaway sa buhay mo, kapatid. Ikaw ay victorious at ang Satan ay talunan 2,000 years ago. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. And in 2 Thessalonians chapter 3, verse 16, look at this. Even sa benediction, may the Lord of peace himself give you peace always in every way. The Lord be with you all. Hallelujah. Even in this benediction, ang binabanggit ay ang kapayapaan ng Diyos. Dahil sabi niya, the Lord will be with you. Hallelujah. Kapag kasama po natin ang Panginoon, ang presensya ng Panginoon, ang Holy Spirit, taglay mo, kapatid, ang kapayapaan. Saan ka man pumaroon, may kapayapaan ka, kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po, Panginoon, sa kapayapaan na binigay mo na po sa amin, Lord God. Lord, every day of our lives, we will rise in peace, Lord God. Dahil alam namin, taglay namin, Panginoon, O God, nasa amin, nananahan sa amin ang banal na Espiritu. Marami pong salamat, Panginoon, sa oras pong ito, Lord God. Be glorified, be magnified,
In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Dalangin ko po may natanggap po kayo sa araw na ito. Amen. Tayo po'y makakaupo sa presensya